Mapagpalang araw po, mga kamekanik. Ito po ang inyong lingkod na magbibigay sa inyo ng aral o idea kung paano gawin at ayusin ang itong problema ng ating sasakyan regarding po sa control cluster gauge ng ating sasakyan. Ito po ay mapapansin niyo yung problema nito ng sasakyan na to ay makikita ninyo na maraming mga ilaw na lumalabas doon sa instrument cluster niya. At kung mapapansin nyo, mayroon siyang check engine at maraming mga fault or indicator. Kung minsan bago nyo paandarin ang sasakyan, pagpasok pa lang ng susi ay naka ilaw na ang fault na to. Una po natin gawin ay i-scan po at gamitan po natin ng OBD scanner. So tanggalin na po natin at i-access na po natin ang OBD port. So dito po nakalagay ang ating OBD port. Ang gagawin lang po natin ay isasaksak po natin ang ating OBD scanner. So ayan na po. So sa pamagitan po ng isang app at cellphone, i-open na po natin yung ating diagnostic tools. So ito na po. Scan po natin yung kanyang VIN code at ayan na po, ina-access na po ng scanner ang ating computer box. Maghintay lang po na tayo ng konting minuto para scan po ng ating diagnostic tools ang VIN code ng ating sasakyan. Ayan na po, at na-scan na po ng ating scanner. Na-access na po niya ang ating control system. Ayan, 96%. Ayun. Okay. Sa point na to, report code para makita po natin ang lahat ng error codes na maaaring mag-diagnose ng ating scanner. Ayan. So kukonvert po natin ang report na to sa PDF. So generate PDF report. Ayun, ito na po ang ating mga fault code na maaaring makikita sa ating ECU. So isa po dito ay meron pong sa number 1, napapansin po natin na merong fault code na U0028, auto diagnostic warning lamp error coming from the instrument panel fault permanent. Ayan, yan po ang ating i-solve kung paano po natin tanggalin itong fault na to doon sa instrument cluster panel natin ng ating sasakyan. So ang unang gawin po natin ay tanggalin po natin ang connection ng negative terminal ng ating battery. Ayan.
positive, ito yung negative terminal ng ating battery. Tanggalin lang po natin yan para safe po tayo sa anumang electrical problem sa ating pagkukumpuni. Ayan. Ito na po ating terminal ng battery. Okay, takpan lang po natin. So tanggalin na po natin ang ating cluster panel sa point na to. Una po natin gawin is tanggalin po ang itong cover na to. Ayan. Okay, and then tanggalin lang po natin itong tornilyo na to, at natanggal ko na po para mabilis po tayo. Lulogan po natin at tanggalin. Ayan po. And then meron pong clip po dito, dalawang clip na pwedeng tanggalin. Ayan, luwagan natin at i-push lang natin pataas. Ayan, tanggal na po. So sabay angat. Yan. Yan. Okay, so sa likod po nito ay merong terminal. Ayan po ang kanyang electrical terminal. So pupush lang po natin ito, sabay papunta dito yung kanyang clip. Push yung stopper, tapos sabay patras para umangat po ito yung socket. Ayan. So yan po. Ayan. Sabay tanggal. Ayan po. Tanggal na po ang ating cluster panel sa panel board. So tingnan natin kung anong problema ng electronic system nito. Ano ang dapat i-repair, ano ang dapat palitan para ma-solve natin ang fault code na nakikita natin sa ating inspection report sa ating scanner. Ayan, ito na po ang ating control board circuit, at ang ginawa lang po natin ay pinalitan lang po natin itong capacitor, yung sirang capacitor ng PCB board. Kung nakikita po natin before, ito po yung problema niya. Naka-check engine, tapos naka-on ang lahat ng warning lights sa cluster panel. Okay, naibalik na po natin ang ating instrument cluster control gauge sa dashboard, at susubukan na po natin kung ano po ang nangyari sa ating na i-repair na piyesa sa ating control gauge board, na kung saan marami pong mga ilaw na lumalabas pag sinasalpak po natin ang ating susi. Marami pong mga alarm lights na naka-on. Kung ating maalala,
ito po ang pinaka-issue ng fault ng itong cluster gauge. So subukan na po natin kung ano po ang kinalabasan ng ating pag-repair. I-on ko na po. Ayan. So sa una pong on, naka-ignition on po ito at bumalik na po sa normal ang kanyang mga ilaw sa control cluster at start na po natin yung engine. Ayun. So dapat mawala yung check engine. So nawala po yung check engine kung inyong napapansin. At normal na po ang andar ng ating makina at ang function ng cluster panel sa dashboard. So goods na po ang ating ginawa. At kung mapapansin ninyo, ang lahat po ng gauge ay functional na po. Lahat po ng speedometer, fuel gauge, saka temperature gauge ay okay na po. So try po natin paandarin at i-road test kung ito po ay gumagana ng gusto. Okay, so ayan po. Ayun. Ayun, okay na po. Wala pong alarm, wala pong check engine. Ayun, napaka normal na po ang function ng ating instrument cluster. Ayan, so ang temperature gauge ay tumataas na rin, ang RPM tumataas na rin. So normal na po ang ating ni-repair na instrument cluster gauge. Ayan. So goods na po ang ating ginawa. Alright. Okay, goods na po. At perfect. So sana po ay nakapagbigay tayo ng aral tungkol po sa itong problema ng ating sasakyan na mayroong fault or indicator light fault na lagi pong or biglaan pong lumalabas kahit po ang engine ay namatay at kahit na isalpak po natin ang susi ay lahat po ng indicator lights or warning lights ay naka-on. So sana po nakapagbigay tayo ng aral sa inyo para po ay kung sakali po ito po ay nangyari sa inyong sasakyan, alam nyo po kung paano i-repair o gawa ng paraan. Hanggang sa muli po at sunod na aking may share sa inyo na videos at God bless po.